Hey guys, for today's video ay alamin natin ang 10 bagay na dapat mong malaman bago gumamit ng Maya Credit. At ito din ang palaging tinatanong ng karamihan. Kaya tara, pakinggan niyo mabuti ang aking mga sasabihin dahil baka ito din ang mga sagot sa inyong mga tanong tungkol kay Maya Credit. Number 1. Paano kung di mo nagamit ang credit limit mo simula nung na-activate? May babayaran pa din ba? Wala pong babayaran kung hindi mo naman ito nagamit kahit na ito ay na-activate mo. Number 2. Installment per months po ba babayaran yung credit use? Hindi po monthly installment ang babayaran mo kay Maya Credit. Pero pwede mo siyang bayaran weekly para kung dumating yung due date mo ay nabayaran mo na yung hiniram mo. Kaya lang ikaw naman ang lugi dito dahil babayaran mo pa din yung interest kahit na maaga kang magbayad. Number 3. Paano pataasin ang Maya Credit Limit? Dito, ang ginawa ko lang ay ginamit ko siya ng ginamit tulad ng mag-buy ng load, pay ng bills, at higit sa lahat nung ginamit ko na yung Maya Credit ko ay as in monthly ko talaga siyang binabayaran in full payment. Pero dapat ay intayin nyo muna lumabas yung billing statement ninyo bago kayo magbayad ng Maya Credit. Number 4. May annual fee ba ang Maya Credit? Wala po itong annual fee. Hindi po ito katulad ng mga credit cards. Number 5. Ano ang mga charges ni Maya Credit? Ang mga charges ni Maya Credit ay, syempre, yung interest nila kapag humiram ka. Mayroon itong iba't ibang service fee tulad nung sa akin, ito ay 7.49% at sa iba naman ay mas mababa o mas mataas pa kaysa sa akin. Then, mayroon itong documentary stamp tax na babayaran at late payment fees kung malate kayo ng pagbabayad kay Maya Credit. Number 6. Kapag nagbayad ba ako, mahihiram ko din kaagad? Yes po, mahihiram nyo din agad kung mababayaran nyo agad. Kaya dito pumapasok yung mga nagpapaikot kay Maya Credit. Ikapitong katanungan, kung wala akong pangbayad, pwede bang magbayad ng partial? Yes po, pwedeng magbayad ng partial lalo na kung alam nyo hindi nyo kayang bayaran ng buo sa mismong due date, ay pwede nyo itong unti-unting bayaran. Number 8. Ano ang mangyayari kung hindi mo nabayaran ng buo ang niloan mo kay Maya Credit? So dito, ang sabi ni Maya ay ma-charge ka ng penalty. Yung iba naman, ang nangyari sa kanila ay kunwari na late sila ng 1 week. Okay pa naman at nakahiram o naka-loan ulit sila. Samantalang sa iba ay hindi na nakapag-loan ulit at nag-intay pa ng 2 years bago ulit magamit ang Maya Credit. Dahil kailangan ulit nila na i-build yung kanilang credit score kay Maya. Number 9, isa sa palaging tinatanong ay, kailan ang due date ng Maya Credit ko o mo? So dito, di ba may pinili tayong billing end date nung nag-fill out tayo ng para sa Maya Credit? Ngayon ay magbibilang ka lang ng 15 days simula doon sa napili mong billing end date. At yun ang date ng due date mo. Last question, ito po ay para sa inyo. Kung may katanungan pa kayo tungkol kay Maya o kay Maya Credit, ay i-comment ninyo sa ibaba at isa-isa ko itong re-replyan sa abot ng aking makakaya.